Tinanggi ni Pangulong Duterte ang alegasyon ni Senador Antonio Trillanes report na may hidden wealth umano siya. If Trillanes can prove his allegation that I have amassed 2 billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just $500 million, I will resign as president immediately. Lumang tugtugin na niya ito, hamon naman ni Mayor Sara Duterte kung may papakita ni Trillanes kung nasa na sinasabing 121 million pesos sa bank accounts ng alkalde, ibibigay niya itong lahat sa senador. Sabi naman ni Vice Mayor Paulo Duterte, kapag napatunayan ni Trillanes na may mga milyones siya sa mga nasabing bank account, ibibigay raw niya ito sa mga nilindol sa Surigao. Inungkat ni Senador Antonio Trillanes IV ang issue tungkol sa umano'y hindi deklaradong bank account ni Pangulong Duterte na umaabot daw sa mahigit 2 bilyong piso ang pumasok na pera. Muling hamon ni Trillanes, magre-resign siya kung mapatutunayan ng Pangulo na mali ang kanyang paratang. Yan ang tinutukan ni Mark Salazar. Alegasyong ibinato na niya nung kampanya ang muling binuhay kanina ni Senador Antonio Trillanes na may mga questionableng halaga ng pera sa mga bank account si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi raw niya idineklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Inuulit ko ang aking hamon na patunayan niya na mali ako, na meron siyang mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts. At pagka nailabas niya ito, yung transaction history niya, at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado. Tulad ng sinabi ni Trillanes noong kampanya, mula pa rin daw sa isang concerned citizen ang mga bank documents na pinagbasihan niya sa ipinamahaging mga handout na ito sa media kanina. Base rito, mahigit 2.2 billion pesos daw na transaksyon ang dumaan sa iba't ibang account o joint account umano ni Duterte mula noong September 2006 hanggang December 2015. Sabi ni Trillanes, hindi raw nakadeklara sa SALE ng Pangulo. Noong huling SALE ni Duterte bilang mayor ng Davao noong 2015, nasa mahigit 23 million pesos ang idineklara niyang net worth. Kasama na riyan ang idineklara niya noong mahigit 14 million pesos na salaping hawak niya o di kaya nasa bangko at may 3.9 million pesos na investments. Kung naniniwala ka na hindi corrupt si President Duterte, dapat anong mayor siya, dapat hindi siya corrupt ngayon. Dapat may ginagawa siya ngayon laban sa korupsyon. Pero nga, iba't ibang mga, nakikita nyo yung mga lumalabas na mga anomalya dahil sa mga pangyayari ngayon, lumalabas ang iba't ibang mga iskandalo ng korupsyon sa gobyerno. At ito nga, bukod sa napalabas na nila si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na isa sa naging simbolo ng korupsyon nung mga nakaraang administrasyon. At ngayon naman ay gumagawa ng paraan ang ating gobyerno na pakawalan si Janet Napoles. Pero bukod pa riyan, ayon kay Trillanes, may daan-daang milyong pisong transaksyon din daw sa mga bank account ng kanyang mga kaanak at kaibigan. Sa mga account na nakapangalan umano sa kanyang partner na si Shelito Hanilet Avancenia, aabot sa mahigit 187 million pesos ang naitalang mga transaksyon mula July 2004 hanggang noong March 2016. Mahigit 121 million pesos naman daw na halaga ng mga transaksyon ang dumaan sa mga bank account na nakapangalan umano sa anak niyang si Davao City Mayor Sara Duterte mula April 2003 hanggang March 2016. Sa mga account naman umano ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte mula June 2003 hanggang November 2015 ay nagkaroon daw ng mahigit 104 million pesos na transaksyon. Habang kay Sebastian Baste Duterte, umikot umano ang mahigit 143 million pesos na transaksyon mula November 2003 hanggang April 2014.
Tinukoy din sa handouts ni Trillanes ang mahigit 118 million pesos na ibinigay daw sa mga miyembro ng pamilya Duterte mula kay Samuel Kang Uy, isa sa campaign contributors ni Duterte. Di ba ang postura nila simple silang tao, may kulambo para ang alam nyo, maraming naloloko Ito na, it's time to unmask this guy. Importante ito, alang-alang na dun sa mga diehard supporters ni President Duterte na paniwalang-paniwala na siya ay malinis at hindi siya corrupt. Ipakita mo at i-accept mo itong habon ko. Simula pa lang daw ito dahil may mga ilalabas pa raw na dokumento si Trillanes. Those are the documents I had nung campaign. Inaantay natin siyang patunayan kasi sinabi niya napapatunayan niya Di ba? Wala naman 9 na buwan na. So Mr. President, panahon na at mamaya't mayain kita. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Bumuelta naman sa hamon ni Senador Trillanes ang anak ni Pangulong Duterte na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ibibigay raw niya ang sinasabing milyong-milyong piso kay Trillanes kung mapapatunayan ang mga paratang ng senador. May tugon din ang Malacanang sa pagtutok ni Joseph Morong. Lumang tugtugin, sabi ng palasyo, ang aligasyon ng Senador Antonio Trillanes IV na may questionable at dideklaradong pera sa iba't ibang bank account si Pangulong Rodrigo Duterte. Halagang aabot daw sa mahigit 2 bilyong piso. Bago pa kasi mag-eleksyon ng 1 taon, sinabi na rin ni Trillanes na nagpapanggap lamang na mahirap si Duterte, pero ang totoo ay may mga pera ito sa bangko. Natanong ang tagapagsalita ng Pangulo para matuldukan na ang isyong ito, handa ba si Pangulong Duterte na ilabas yung transaction history o yung record ng paglabas-masok ng mga pera sa kanyang mga bank accounts. Ayon kay Undersecretary Abella, pwede pero hindi dahil gusto ito ni Trillanes. If necessary and if within the right context, due process, but not just to respond to some grandstander. Si Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na naging abogado ni Duterte ng eleksyon, sinabing matagal na silang nagbigay ng waiver sa Bank of the Philippine Islands kung saan sinabi ni Trillanes na idineposito umano ang milyong-milyong piso ni Duterte. Dinala ko na nga yung waiver doon. Humingi nga sila na they asked for a period of time within which to respond to the request because they found it unusual. So, tapos na yung trabaho namin. May waiver na nga yung presidente noon Hindi pa siya. Gayunman, magugunit ang bago mag-eleksyon, nagbigay lamang ng special power of attorney si Duterte kay Panelo para ipakita ang kasalukuyang laman o current balance ng bank account at humingi ng sertifikasyon sa bangko na walang idinepositong 211 million pesos sa naturang account. Sabi rin ni Panelo, sa ibang mga bank account ng Pangulo, hindi na raw nila problema kung hindi lumalabas ang transaction history nito. It's basic in law that one who alleges must prove. Siya magpuprueba noon na meron. Wala pang personal na pahayag ang Pangulo, gayon din ang kanyang partner na si Hanelet Avancena, mga anak na sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Sebastian Duterte. At kaibigang si Samuel Kang Uy na nagbigay daw ng halos 120 million pesos sa pamilya Duterte. Pero ang anak niya si Davao City Mayor Sara Duterte may hamon kay Trillanes. Kung may papakita raw ng senador kung nasaan ang sinasabi niyang 121 million pesos sa bank accounts ng alkalde, ibibigay daw niya itong lahat sa senador. Ayaw naman muna magbigay ng komento ng BPI kaugnay sa mga pahayag ni Trillanes dahil baka raw malabag ang bank secrecy law. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Nabanggit ni Senador Antonio Trillanes IV si Janet Napoles nang buhayin ang isang dati ng alegasyon laban sa Pangulo. Saksi si Mark Salazar. Meron siyang mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts. At pagka nailabas niya ito, yung transaction history niya at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado. Tulad ng sinabi ni Trillanes noong kampanya, mula pa rin daw sa isang concerned citizen ang mga bank documents na pinagbasihan niya. Base rito, mahigit 2.2 billion pesos daw na transaksyon ang dumaan sa iba't ibang account o joint account umano ni Duterte mula noong September 2006 hanggang December 2015. Sabi ni Trillanes, hindi raw nakadeklara sa SALE ng Pangulo. Noong huling SALE ni Duterte bilang mayor ng Davao noong 2015, nasa mahigit 23 million pesos ang idineklara niyang net worth. Kung naniniwala ka
na hindi corrupt si President Duterte, dapat nung mayor siya, dapat hindi siya corrupt ngayon. Ngayon, lumalabas ang iba't ibang mga iskandalo ng korupsyon sa gobyerno. At ito nga, bukod sa napalabas na nila si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na isa sa naging simbolo ng korupsyon nung mga nakaraang administrasyon, at ngayon naman ay gumagawa ng paraan ang ating gobyerno na pakawalan si Janet Napoles. Pero bukod pa riyan, ayon kay Trillanes, may daan-daang milyong pisong transaksyon din daw sa mga bank account ng kanyang mga kaanak at kaibigan. Sa mga account na nakapangalan umano sa kanyang partner na si Shelito Hanilet Avancenia, aabot sa mahigit 187 million pesos ang naitalang mga transaksyon mula July 2004 hanggang noong March 2016. Mahigit 121 million pesos naman daw na halaga ng mga transaksyon ang dumaan sa mga bank account na nakapangalan umano sa anak niyang si Davao City Mayor Sara Duterte. Mula April 2003 hanggang March 2016. Sa mga account naman umano ni Davao City Vice Mayor Paulo Duterte, mula June 2003 hanggang November 2015 ay nagkaroon daw ng mahigit 104 million pesos na transaksyon. Habang kay Sebastian Baste Duterte, umikot umano ang mahigit 143 million pesos na transaksyon mula November 2003 hanggang April 2014. Tinukoy din sa handouts ni Trillanes ang mahigit 118 million pesos na ibinigay daw sa mga miyembro ng pamilya Duterte mula kay Samuel Kang Uy, isa sa campaign contributors ni Duterte. Di ba ang postura nila simple silang tao, may kulambo para ang alam nyo, maraming naloloko Ako si Mark Salazar, ang inyong saksi.